Pinapa-freeze na ang aabot sa higit 4 na bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter na pagmamayari umano ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Zaldico. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Private jet na nagkakahalaga ng 2 billion pesos, dalawang helicopter worth 1.8 billion pesos, at iba pang air assets. Pagmamayari raw yan ng mga kumpanyang konektado umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kabuuan, aabot daw sa 4.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng 11 aircraft niko. Nakalista ito sa assets ng Misbis Aviation and Development Corporation at Hightone Construction. 114 million pesos naman ang chopper ng isa pang top contractor ng flood control projects sa bansa na QM Builder. Hiniling na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang bilyong-bilyong pisong halaga ng air assets niko at mga kontraktor na ito. Bukod sa air assets, pinapa-freeze din ng DPWH ang 474 million pesos na halaga ng mga sasakyan ng mga kontraktor at DPWH officials at employees na pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Mahigit 270 million pesos dito ay pagmamayari ng mga diskaya. Kapag na-freeze ang mga ito, hindi na nila magagamit ang mga sasakyan at bawal din nila itong ibenta. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets. Hindi po kami titigil ang hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Sinumite na nila ang listahan sa AMLAC, ICI at Department of Justice. 10 opisyal naman ng DPWH ang pinagpapaliwanag ni Dizon dahil sa marangyang pamumuhay at substandard projects. Ang ilan sa kanila na booking na nandodoktor umano ng mga dokumento. Kasama dyan ang mga regional directors ng NCR, Central Visayas at district engineers ng ilang lugar. Maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane. Kung hindi sila sumunod, makakasuhan sila administratively and even criminally. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza et al. Na nung una, wala akong alam, at kumanta din pala. Binigyan sila ng 5 araw para magpaliwanag. Hindi naman nagulat si Dizon sa inamin ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng proyekto sa Bulacan, 1st District ay substandard. Sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to 1st District of Bulacan. We have no choice. We have to fix them. Naging emosyonal din si Dizon nang ilarawan ang malawakang korupsyon sa mga proyekto sa DPWH. Kahapon nga, sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years eh. Kasi parang overwhelming na masyado to eh. I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now. Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.